Love Serye TV. Sweet Punishment of Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Okay, itinayo ko yung Kaibigan Industries mula sa sarili kong sikap. May NGO na nagturo ng iba't ibang skills sa mga taga-Arkong Bato. Nagka-interes ako sa ganoong negosyo. Sinimulan ko iyon sa maliit na puhunan, 300,000. Noong una nire-rent ko lang yung lugar na yon. Puro taga-Arkong Bato ang kinuha kong trabahador dahil marami sa kanila ang walang trabaho. Pero ang kapalit naman noon ay ang malasakit nila sa kumpanya. Katulong ko sila sa pagpapalago ng negosyo. Luckily, it worth millions now. At lumalakas kami sa export. Nakaka-impress sa mga narinig niya. Mali pala ang sinasabi ng marami na wala ng direksyon ang buhay mo mula nang itakwil ka ng mga Montemayor. Mas nagkaroon ka nga ng direksyon sa buhay mo nung kalimutan kong isa ako Montemayor. Mas nagawa ko ang gusto kong gawin. Masarap sa pakiramdam na hindi lang ako kumikita, kundi pati yung mga taong gustong mabuhay ng desente. Kaya siguro umasenso ng ganoon ang Kaibigan Industries dahil ang tao, kapag tinulungan mo, siguradong katapatan at malasakit din ang ibabalik sa'yo. Parang isang malaking pamilya ko ang mga taga-Arkong Bato, kaya hindi ako papayag na mapaalis sila sa lupang kinatitirikan ng mga bahay nila. Napangiti si Eunice. Hindi niya akalaing maririnig iyon sa isang taong itinakwil ng sariling pamilya at hinusgahan ng maraming taong hindi nakakakilala sa tunay na pagkatao nito. Good Samaritan ka pala, kaya mahal na mahal ka ng mga tao doon. Iyong hihingi mong 10 computer sa akin, para sa kanila ba rin yun? Oo, maraming out-of-school youth sa Arkong Bato. Gusto nilang mag-aral pero wala silang kakayanan financially. Nakapag-provide na ako ng 10 second-hand computers, pero kulang pa rin sa dami ng gustong mag-aral. May mga kaibigan ako na hinga ng tulong para magturo ng computer lesson twice a week. Bigla siyang natahimik. Ano pa ba ang nakakasurpresang bagay ang matutuklasan niya mula kay Carl? Matulog ka na. Kailangang handa tayo sa operasyon ni Calvin bukas. Habang pabalik si Eunice sa kanyang kwarto, ay may kakaibang damdaming pumupuno sa kanyang dibdib. He's too good to be true. Hindi ko akalaing may mga taong katulad niya. Mali sila sa sinasabi nila tungkol sa kanya. He may be rude and rough, matigas ang ulo at takaw gulo, pero dahil iyon sa ipinaglalaban lang niya ang sariling prinsipyo. But he has a big heart. Bigla siyang humanga kay Carl. Crush ko na talaga siya, promise. Kinikilig na naisaloob niya na makapasok sa kwarto. Parehong kabado sina Eunice at Carl habang inooperahan si Calvin. Isa iyong delikadong operasyon. May posibilidad pa raw na ulitin ang operasyon kung hindi iyon magiging successful. Malalaman lang ang tagumpay ng operasyon sa magiging response ng katawan ni Calvin. Pero pareho silang umaasa ni Carl na hindi nakakailanganin ng isa pang operasyon. Kanina pa ako nahihilo sa paglalakad mo. Bakit hindi ka umupo? Sabi ni Carl. Nasa labas sila ng operating room. Nakasilip ito kanina sa salaming bintana, pero nang makitang hindi siya mapakali, ay lumapit ito sa kanya. Relax, everything will be alright. Pagpapakalma nito. Hindi ko maiwasang matensyon. Baka ikaw naman ang schedule for operation pagkatapos ni Calvin. Biro nito. Nakukuha mo pa talaga magbiro. Nakairap na sumbat ni Eunice. Dahil alam kong paglabas ni Calvin ng operating room, nakangiti na siyang hihingi ng pagkain at magyayaya uling mamasyal sa Disneyland. Carl was a very tough man. Marami na kasi itong pinagdaanan at nilampasang pagsubok. Taglay ng binata ang tibay ng pagkataong mahirap tibagin. Nang maupo si Eunice sa mababang couch, ay tumabi si Carl sa kanya. Ano kaya kung manood ka ng Broadway play para malibang ka naman? Baka may matinee presentation. Pagkatapos ng operasyon ni Calvin, susunod kami. Gusto niya itong hampasin sa dibdib. Alam mo, nakakainis ka. Puro kabiro. Dati palagi kang nakaangil. Ngayon naman, parang ayaw mo magseryoso. Kung maglulupasay ako dito at kung ipapakita ko sa iyong tensyonado ako, ano sa palagay mo ang gagawin mo? Sigurado mag-iiyak ka. I have to be strong for Calvin. And you? Napatitig siya sa gwapong mukha ni Carl. Mag-snack muna tayo. Yaya nito. Nang tumayo ito at hindi siya tuminag, inilahad nito ang kamay. Iniabot naman ni Eunice ang kamay niya. Inalalayan siya nitong tumayo.
Pagkatapos nating mag-snack, iiwan kita sa chapel. Ako na lang ang babalik sa operating room. Ayoko nakikita kang masyado nag-aalala. Dahil kahit anumang mangyari, hindi ko kayo iiwan ni Calvin. Kawawa naman siya. Naiiling na sa loob-loob ni Carl habang pinagmamasan ng tulog na si Eunice. Nakayukyuk ito sa gilid ng kama ni Calvin. Isang oras na nakalilipas mula nang matapos ang operasyon ng bata. Naaawa siya sa dalawa. Si Calvin na maagang nawala ng mga magulang at hindi man lamang naranasan magkaroon ng masayang pamilya. Pero mas naaawa siya kay Eunice. At 18, dapat school, gimmicks at boyfriends ang umiikot sa buhay ng dalaga. Pero mabigat na responsibilidad na ang nasa balikat nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa mahimbing na dalaga. Gusto sana niya itong gisingin at pauwiin para makatulog ng maayos. Pero nang malapit na siya, ay hindi niya magawang idikit ang kamay sa balikat nito. Carl wanted to touch her stubble skin pero nag-aalangan siya. Baka isipin ni Eunice na nagsasamantala siya. Mabuti na lang at napatawad siya nito sa kapangahasan niyang halikan ito. Hanggang kailan kaya niya kayang pigilan ang atraksyong nararamdaman para sa dalaga? At ayaw niya nang maulit pa yon. Ilang mga labi na yung nahalikan niya, kaya hindi niya alam na magiging ganoon ang impact sa pagkakalalaki niya ng pagnakaw ng halik kay Eunice. He knew it was not just a kiss. Nilukob siya ng kakaibang pagnanasang muli itong ikulong sa mga bisig at angkinin ang malambot nitong mga labi. Hinubad na lang ni Carl ang suot na jacket at marahang ibinalabal sa balikat ni Eunice. Sleep tight, baby. Saka siya naupo sa kalapit na silya. Isinandal niya ang ulo sa pader. Babantayan na lamang niya ang dalawa. Where are you living? Malungkot na tanong ni Calvin na makita nag-e-empake na ng gamit si Carl. Babalik na ang lalaki sa Pilipinas. 2 linggo na ang nakararaan mula nang maoperahan ang bata at nailabas na ito ng ospital. Mananatili pa sa California sina Eunice at Calvin ng 2 hanggang 3 linggo. Itinigil ni Carl ang ginagawa at kinalong ang bata. I have some important work to do in Manila, son. But don't worry, we'll be seeing each other again soon. Who am I going to play with? You should not play yet. When you get back to Manila, we will be together again and play whenever you want. Masaya dapat si Eunice dahil sa success ng operation ni Calvin. Pero nalungkot siya mula na magdesisyon si Carl na mauuna nang bumalik sa Pilipinas. Hindi ba pwedeng sabayan mo na kami sa pag-uwi? Suggestion niya. Nakatulog na si Calvin kaya malaya na sila makapag-usap. Susunod din naman agad kayo. Hindi pa makabubuti kay Calvin ang mahabang biyahe. Marami lang kasi akong aasikasuhin sa Manila. Hindi na siya kumibo. Naoperahan na si Calvin. Kailangan ako ng mga taga-arkong bato. Nakaschedule daw ang demolition at the end of this month. Bala ko ang kausapin si Lolo. I don't know if this is asking too much, Carl. Pero siguraduhin mong magtataka si Calvin kapag bigla ka lang hindi nagpakita sa kanya tulad ng madalas mong gawin. Iyon nga ang dahilan. Tanong ng isang bahagi ng isip ni Eunice. Naiintindihan ko naman yon. Mahal ko na rin ang bata. Hinaplos ni Carl ang buhok ng mahimbing na si Calvin. Masyado na akong sanay na tinatawag niyang daddy. Para ko na siyang tunay na anak. Pero sooner or later, kailangan na rin nating sabihin sa kanya yung totoo. Ayokong magalit siya sa atin. Pero hindi natin siya dapat biglain. Anong isasagot ko kung hindi mo na siya madadalaw ng madalas? Si Calvin talaga ang idinahilan niya. Siya itong mukhang nagrarally sa EDSA kapag tumigil na si Carl sa pagdalaw sa kanila. Dadalawin ko rin naman siya. Madalas ko rin siyang tatawagan. Tawagan mo ako kapag pabalik na kayo sa Maynila para masundo ko kayo. I can thank you enough, Carl. Ang laki na nagawa mo para kay Calvin. Ayoko ng drama, Eunice. Itinuloy na nito ang pag-iempake. Siguro may girlfriend ka naghihintay sa Manila, kaya nagmamadali kang umuwi, no? Panghuhuli niya. Isang piliyo at makalundag pusong ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? My love life is always a secret. Napaismid si Eunice, saka tinulungan na si Carl sa sinaganagawa. Thanks, pero ako na lang. Mamimiss ka ni Calvin. Sabi niya habang iniaabot ang huling damit na ilalagay sa maleta. Baka naman magdrama ka pa. After 2 weeks, makikita na ulit tayo.
Isinara na ni Carl ang zipper ng maleta. Matutulog na ako. I have to be at the airport by 4 a.m. Sige, good night. Bon voyage na lang. Matamlay na sabi niya habang palapit sa pinto ng kwarto na tinutuluyan ni na Carl at Calvin. Pagkatapos ng operahan, hinihiling ng bata na doon ito matuloy. Eunice, tawag ni Carl sa kanya bago siya makalabas. Nakatitig ito sa kanya habang palapit. Too bad, hindi siya marunong magbasa ng damdamin ng tao base sa ekspresyon ng mukha. Lalo na kay Carl na mahirap hulaan ang nilalaman ng isip at kalooban. Take good care of Calvin. Bilin nito sa boses na medyo paos. Of course I will, sagot niya. Naramdaman niya nagiging erratiko ang tibok ng kanyang puso. Sandali niyang pinigil ang paghinga na makalapit si Carl ng husto sa kanya. Mahahalikan na siya nito sa mga labi kapag yumuko ito. Can I kiss you again? Oh my, he's asking permission to kiss me. Nagpanik na naman ang puso ni Eunice. Siguro nga, mas mabuti nang umalis na si Carl. Natataranta siya sa mga titig nito. Hindi siya makasagot dahil nagdikit yata ang mga ngalangalan niya. Binalot iyon ng kaba. Bumaba ang mukha ni Carl, but to her dismay, sa pisngi lang siya nito hinalikan. Pumikit pa man din siya sa pag-a-anticipate na aangkinin uli nito ang kanyang mga labi. Pahiya siya. Matulog ka na para lumaki ka pa, paberong sabi nito. Salamat sa pag-aasikaso niyo sa akin dito. I had a good time. Matagal ko nang hindi kilala ang salitang bakasyon. Tango at ngiti lang na isagot ni Eunice. After 2 weeks, sinalubong sina Eunice at Calvin ni Carl pabalik nila sa Pilipinas. Nagpakarga agad si Calvin kay Carl, habang si Eunice ay daig pa ang nakita ang favorite Hollywood actor. Nakatitig siya sa gwapong mukha ng binata. Napansin niyang may hikaw na naman ito sa kaliwang tenga. Hindi ko na siguro kaya o maihahatid sa Santa Monica, sabi ni Carl habang kumakain sila sa isang restaurant malapit sa airport. But why? Inaasikaso ko ang laban ng mga taga-Arkong Bato. Kakausapin ko lang si Lolo pero nasa Bangkok pa siya. Bukas pa raw ang balik niya. Baka lalo magalit sa iyong pamilya mo, Carl. Nag-aalalang sabi ni Eunice. Sa hindi niya maintindihang dahilan, gusto niya makisangkot sa buhay ng binata. Alam ko makukuha ko na maayos sa pakiusap si Lolo. May pakiramdam akong sinasadya ni Tita na itago sa akin ng matanda. Huwag ka na kayong makialam sa problemang yun. Hindi pwede, Eunice. Sangkot na ako dito. Paano kung may masama mangyari sa'yo? Paano si Calvin? Uy, concern siya. Biro nito. Nakaramdam si Eunice ng pamumula ng mukha. Nakukuha mo pang magbiro. Nasa pagdadala lang naman natin ang bigat ng buhay. Kailangang ngumiti pa rin tayo sa kabila ng mga problema. Pero agad din bumalik sa pagiging seryoso ang mukha ni Carl. Walang mangyayari sa akin. Lalong hindi nila magagalaw mga squatters hanggang nandoon ako. Hindi niya maintindihan pero nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Carl. Hindi na yata niya kayang mawala ito sa buhay niya. Damn you to hell, Carl. Bakit tinutulungan mo pa ang mga abusadong squatters na yon? Galit na sa lubong ng stepmother ni Carl nang pumunta siya sa bahay na dating pag-aari niya para kausapin yung lolo niya. Hindi kayo ang gusto kong makausap kaya huwag niyo akong sigawan. Kalmadong sabi ni Carl. Nasaan si Lolo? Wala siya dito. Nasaan siya? Nasa farmhouse niya sa Quezon. Anong kailangan mo sa matanda? Wala na kayong pakialam doon. I'm warning you. Huwag ka nang makialam sa kaso sa property sa Arkong Bato. Nakakagulo ka lang. Lumalakas ang loob ng mga squatters na yon. Ikaw na isang Montemayor, kakampi sa kanila. For heaven's sake, Carl. Baka kahit nasa hukay ng daddy mo, minumura at sinusumpa ka pa rin niya. Sinabi nang huwag mo akong talakan dahil hindi kayong gusto kong makausap kundi si Lolo. Saglit na tagilan ang tita. Wala ka talagang modo. Matagal na dahil magaling kayong magturo. Kayo nagturo sa akin na mawala ng modo. Hoy barumbado, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan yung mami ko ha. Sabi ng boses na bigla na lang sumulpot mula sa isang pinto. Nakita niya roon si Alvin, ang naging anak ni Awat ng papa niya. Nakataas ang noo at mayabang ang dating na lumapit ito sa kanya. Hindi ka taga rito. Itinapon ka na ng pamilyang to. Anong ginagawa mo rito? Hindi pinatulan ni Carl si Alvin kahit gustong-gusto niya. Nagpasya na siyang umalis. Pero pagdaan niya sa harap ng lalaki, hinarang siya nito at tinulak-tulak sa dibdib. Huwag kang humarang sa daan ko, papatulan kita.
nagtatagi sa mga bagang nababala niya. Eh di patulan mo ako, total mayabang ka naman. Ugaling squatter ka na dahil nahawa ka na sa mga squatters na kinakampihan mo. Kung ako sa'yo, huwag ka nang humalo sa gulo. I-demolish na dapat sila para ma-develop na ang subdivision na property na yon. Pero pakailamero ka. Gusto mo yatang ipagtayo ka ng monumento ng mga squatters na yon. Mas gusto mo bang maging pugad na lang ng mga adik at holdupper ang lugar na yon kaysa mapakinabangan? Lalo nagtagi sa mga bagang ni Carl. Hindi siya nagsalita, pero kumilos ang kamay niya. Isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa mukha ni Alvin na nagpatilapon dito. Isang suntok lang pala ang katapat ng anak mong lampa. Baling niya sa kanyang tita na galit sanang susugurin siya. Magsama kayo mag-ina. Puro kayo mukhang pera.